Dumating ang abogadong si Mitch mula sa kanyang business trip at nagulat siya nang makita na ang kanyang kasintahang si Heidi ay sumali sa isang party kung saan silang lahat ay nagtutuhugan. Giit ng nobya na isa lamang iyong purong kasiyahan ngunit ayaw makinig ni Mitch at nakipag-break ito sa kanya. Kinabukasan ay ikakasal ang kaibigan ni Mitch na si Frank at kinumbinsi ito ng isa pa nilang kaibigan na si Beanie na umatras na sapagkat walang magandang maidudulot sa kanya ang pag-aasawa. Gayunpaman, nagpatuloy pa rin ang kasalan at sa wedding party ay nakita ni Mitch ang kanyang high school crush na si Nicole. Lasing na lasing ang abogado kaya hindi niya sinasadyang mabuhusan ng kape ang kanyang crush at sinubukan pa niya itong punasan. Ngayong hiwalay na sa kanyang nobya ay naghanap si Mitch ng malilipatan at natagpuan niya ang isang bahay sa loob ng unibersidad. Para matulungan si Mitch na makalimutan ang kanyang ex ay nagpa-party si Beanie sa bagong bahay nito. Dahil sa labis na kalasingan ay tumakbo si Frank ng hubot-hubad sa kalye. Ipinagyabang pa ng kanyang misis sa mga kaibigan nito na si Frank ay nagbago na raw at nagmature, subalit maya-maya ay natagpuan nila itong tumatakbo sa kalsada ng walang saplot. Kinabukasan ay nagising si Mitch na katabi si Darcy. Nag-alala ang abogado, ngunit siniguro sa kanya ng dalaga na isa lamang iyong kaswal na one-night stand. Nang hapong iyon, dumating ang dean ng unibersidad na si Pritchard sa bahay ni Mitch. Dati nila itong binubuli noong bata pa sila at matagal na niyang gustong maghiganti. Giit ng dean na ang bahay ni Mitch ay maaari lamang gamitin sa mga bagay na may kinalaman sa paaralan at binigyan niya ang abogado ng 1 linggong palugit para umalis. Si Frank at asawa nito ay pumunta sa isang therapist para tulungan sila sa kanilang pagsasama. Ngunit lumala lang ang lahat ng aminin ni Frank na lagi siyang nag-i-imagine ng underwear ng mga babae at nag-aalala siya sapagkat sa isang babae na lang siya maaaring tumikim. Si Mitch ay nasa isang meeting kasama ang kanyang boss na si Mr. Goldberg. Biglang dumating si Darcy at nanghilakbot si Mitch matapos malaman na anak pala siya ng kanyang amo. Awkward na nakipagkamay ang abogado sa dalaga at bigla siyang nabulunan matapos malamang high school pa pala ito. Pag-uwi ni Mitch ay nakita niya si Frank sa labas at giit ng kaibigan ay meron silang problema mag-asawa at hindi siya pwedeng umuwi. Pagpasok nila sa loob ay nakita nila ang maraming lalaki na nakikinig kay Beanie na binabanggit ang tungkol sa fraternity. Ipinakilala ni Beanie si Mitch bilang the Godfather at nagpalakpakan silang lahat. Pumunta ang tatlo sa kusina at tinanong ni Mitch si Beanie kung ano ang nangyayari. Sagot ng kaibigan na dahil sa ginawa nilang party ay sumikat sila sa unibersidad kaya nagpasya siyang gumawa ng isang fraternity. Giit niya na ito ang kanyang solusyon para sa problema nila sa dean. Kung ang bahay ay dapat gamitin lamang sa mga bagay na may kinalaman sa paaralan, tamang-tama dito ang isang fraternity. Sa una ay ayaw ni Mitch, ngunit nagawa siyang kumbinsihin ni Beanie. Kinabukasan, sinimulan nilang kunin ang mga lalaking gustong sumali sa fraternity, kasama na rito ang matanda na nagngangalang Blue. Nang gabing iyon, sinimulan nila ang unang test para subukin ang kanilang pagtitiwala. Nakatali ang mga hollow blocks sa kanilang mga pototoy, at nang sabihan silang ihulog na ang kanilang mga semento ay kailangan nilang magtiwala na sapat ang haba ng lubid para umabot sa lupa. Subalit, hindi sinasadyang nahulog ni Tabachoy ang kanyang hollow block sa isang manhole, dahilan para mahulog siya kasama nito. Kinabukasan ay nagjogging ang grupo sa loob ng campus habang umaawit at hindi makapaniwala ang dean sa kanyang nakikita. Tinawagan niya ang security para palabasin sila at tinanong niya ang kanyang assistant kung bakit nasa campus pa rin ang fraternity gayong 2 linggo na ang nakalipas. Giit ng assistant na nakahanap ng butas sa mga frat guys sa kanilang patakaran kaya hindi nila basta mabuwag ang fraternity. Sa opisina ay hiniling ng kasamahan ni Mitch na isali sila sa fraternity, ngunit tumanggi ang Godfather dahil ayaw niyang ihalo ang fraternity at kanyang trabaho. Dahil dito ay nagbanta ang kanyang katrabaho na ipapaalam sa boss na inararo ni Mitch ang anak na dalaga nito. Itinanggi naman ito ng Godfather at umalis. Habang nakikipag-usap siya kay Beanie ay dumating si Nicole kasama ang anak nito. Humingi ng tawad si Mitch sa nangyari sa kasal at binigyan naman siya ni Nicole ng CD holder bilang housewarming gift. Biglang sumigaw ang 2 lalaki at tinawag si Mitch na Godfather na pilit namang tinataboy ng abogado. Nang gabing iyon ay sinubukang tawagan ni Frank ang kanyang asawa ngunit nahihirapan siyang magsalita. Samantala, ang kanyang misis at mga kaibigan nito ay nagpaturo sa isang bakla kung paano pasayahin ang kanilang mga asawa. Pagdating ni Frank ay saktong nakita niya ang misis na tila ay kinakain ng talong ng trainer, gayong nasa maling anggulo lang siya. Pumasok ang mister sa kusina at inatake ang trainer ngunit madali siyang itinapon ng bakla at hinampas ng kaldero. Sa birthday party ng anak ni Beanie ay dumating si Nicole kasama ang kanyang boyfriend na si Mark. Nang sila na lang dalawa sa kusina ay inamin ni Nicole kay Mitch na crush niya ito noong high school at giit ng abogado na may gusto din siya sa kanya dati. Tinanong ng babae kung bakit hindi siya niligawan nito at sagot ni Mitch ay na-intimidate siya sa kanya dati. Sa banyo, naabutan ni Mitch si Mark na nakikipaglaplapan sa isang waitress, ngunit nagpasya siya na ilihim ito kay Nicole. Isang araw ay kinausap ng dean ang presidente ng student council na si Megan para hilingin na bawiin ng dalaga ang permit ng fraternity. Tumanggi si Megan at sinabing mahal ng lahat ang mga frat guys na iyon. Gayunpaman, sinuhulan siya ng dean at sinabing tutulungan niya itong makapasok sa Columbia Law School.
Pumunta si Nicole sa opisina ni Mitch para humingi ng tulong sa pag-upa ng bahay dahil magli-live-in na sila ni Mark. Gusto sanang sabihin ng abogado ang ginawa ng nobyo nito sa waitress, ngunit nagbago ang kanyang isip. Sa halip ay inanyayahan na lang niya si Nicole na mag-dinner at malugod naman itong tinanggap ng babae. Nang gabing iyon, ipinagdiwang ng fraternity ang kaarawan ng matandang si Blue sa pamamagitan ng isang jelly wrestling. Ang unang sumabak ay ang 89 na taong gulang na si Blue laban sa dalawang chicks. Biglang naghubad ang dalawa, dahilan para atakihin sa puso ang matanda. Sa libing ay hinandugan ni Frank ng magandang awitin si Blue at pagkatapos ay nag-usap sila ng kanyang misis. Sinabi niya sa kanyang asawa na namiss niya ito at gusto niyang bumalik sa kanya, ngunit ang sagot lang ng misis ay gusto nito ng diborsyo. Bumisita sina Nicole at Mark sa bahay na kinonsulta niya kay Mitch. Nagselo si Mark kaya sinabi niya sa nobya na nakita niya si Mitch na nakikipaglaplapan sa isang waitress sa birthday party. Nakipagkita si Mitch kay Nicole sa isang kainan at gusto nitong linisin ang kanyang imahe sa kanyang crush, ngunit lumala lang ito nang tawagin siya ng waiter na Godfather at sinabing libre ang lahat para sa kanya. Kinumprunta ni Nicole si Mitch tungkol sa pakikipaglaplapan nito sa waitress at sinabi niya na si Mark ang gumawa nun, subalit biglang dumaan si Darcy at mga kaibigan nito. Napagtanto ni Nicole na may nangyari sa pagitan ni Mitch at sa dalagang estudyante kaya labis siyang na-disappoint at nag-walk out. Pagdating ni Mitch sa bahay ay nakita niyang nakapadlock na ito. Nag-iwan si Frank ng sulat at sinabing sila ay pansamantalang nanatili sa isang motel. Pinanood nila ang video ng dean na nagsabing nilabag ng fraternity ang isang patakaran ng unibersidad. Aniya ay babawiin na nila ang bahay at papatalsikin nila ang mga estudyanteng sumali sa fraternity. Nagiit niya ay desisyon niyon ng student council. Nangamba ang mga miyembro na baka sila ay patalsikin, ngunit tiniyak ni Beanie na kaya itong ayusin ni Mitch sapagkat siya ay isang abogado. Sa opisina ay humingi ng pabor si Mitch sa kanyang mga kasamahan at sinabi na kung tutulong sila ay makakapasok na sila sa fraternity. Sa kanyang pagsaliksik ay nalaman ni Mitch na may karapatan ng fraternity sa isang evaluation bago ito buwagin. Ang pagsusuri na ito ay may 5 kategorya kasama na ang academics, debate, school spirit at athletics. Ang bawat miyembro, kahit hindi estudyante ay dapat sumali at makapasa. Ang unang pagsubok ay ang debate. Inanunsyo ng dean na hindi makakadalo ang representative ng universidad kaya pinalitan na lang nila ito ng host mula sa CNN na isa ring sikat na political consultant. Napakahirap ng unang paksa na tungkol sa biotechnology at una sanang sasagot ang host ng CNN pero nagpumilit si Frank na siya ang mauna. Naghatid siya ng isang napakagandang speech dahilan para hindi na makasagot at makapagsalita ang kalaban. Ang sumunod na pagsubok ay sa academics kung saan ay dapat pumasa ang lahat ng miyembro. Binabasa ni Beanie ang mga tanong gamit ang nakatagong mikropono na pinakikinggan naman ng kanilang research team sa malapit. Pagkatapos ay maririnig ng lahat ang tamang sagot sa pamamagitan ng kanilang mga earphones. Ang ikatlong pagsubok ay ang school spirit, kung saan kailangan nilang gumawa ng isang cheer dance. Dumating si Frank na nakamaskot at nang subukan niyang tumalon sa apoy ay pumalpak ito at siya ay nasunog. Lumabas ang dean na tumatawa at kinumprunta siya ni Megan tungkol sa ipinangako nitong suhol. Hindi siya nakapasok sa law school kahit ginawa na niya ang gusto ng dean. Hiniling ni Megan na tuparin niya ang kanyang pangako, ngunit umalis ito. Sa locker ay malungkot ang mga frat boys dahil sa kanilang pagkatalo, at giit ni Mitch ay dapat nilang maipasa ang final test para hindi sila matanggal. Ang huling pagsusulit ay athletics, kung saan ang dean ang pipili sa mga lalahok sa pagsubok. Pinili niya sina Beanie, Frank at ang tabachoy na si Wincy. Sinimulan ni Frank ang ribbon gymnastics at napaka-flawless ng kanyang pinakita. Sumunod ay si Beanie, at tila ay sisiw lang sa kanya ang gymnastic ring habang humihit-hit ng sigarilyo. Sa huli ay si Tabachoy na ang sasabak para sa vault gymnastics, at pagkatapos niyang tumalon ay tumambling pa siya ng 3 beses bago lumanding ng perpekto, dahilan para tumalon sa tuwa ang lahat. Kahit nakakuha sila ng markang 84% ay ipinahayag ng dean na sila ay nabigo pa rin sapagkat ang isa nilang miyembro ay nakakuha ng 0 sa lahat ng kategorya. Giit niya na ang miyembro na nakakuha ng 0 ay ang matandang si Blue na namatay 2 linggo na ang nakakaraan, at hindi makapaniwala rito ang mga frat boys. Nang maglaon ay tinukso sila ng dean dahil sa kanilang pagkatalo. Biglang dumating si Megan at pinatugtog ang recording ng dean na binabanggit ang pagsuhol sa presidente ng student council para buwagin ang fraternity. Kinuha ng dean ang recording at tumakas, subalit naabutan siya ni Frank at sila ay nagbuno sa loob ng campus. Natalo si Frank ngunit nakuha naman ito ang tape, at dahil dito ay natanggal ang dean ilang araw ang makaraan. Habang nag-iimpake si Mitch ay nilapitan siya ni Nicole at sinabing tama siya na babaero talaga si Mark. Nagkangitian lang ang dalawa at maya-maya ay pumasok sila sa loob ng bahay. Si Frank na isa ng DJ sa isang istasyon ng radyo ay naghandog ng kanta para sa Godfather at nagpapasalamat siya rito dahil sa pagligtas nito sa kanyang buhay. Samantala, ang fraternity ay mayroon ng bagong bahay, ang dating tirahan ng dean. Sa huli ay aksidenteng nahulog si Mark sa tulay kung saan nagkataong nandoon ang ex-dean na nangingisda sa ilog. Sumabog ang sasakyan at umakyat ang usok sa langit kung saan tumutugtog ng piano si Blue.
Nagtatapos ang pelikula kay Frank na nasa grocery store kung saan nakita niya ang ex-girlfriend ni Mitch na si Heidi at inimbitahan siya nito sa isang kakaibang party sa bahay kasama ang kanyang mga kaibigan. Tuwang-tuwa naman si Frank sapagkat ito na ang pinakahihintay niyang klase ng bakbakan. Salamat sa panunood. Huwag kalimutan i-like at mag-subscribe na rin sa ating channel. Para maging updated sa mga bagong recaps, hampasin mo lang ang notification bell.